Ngayon ay tanghali na, at katatapos ko lang ng isang dokumento, na ipinadala ko kay Neri. Pinatay ko ang laptop ko at nilagay lahat ng gamit ko sa closet ko. Paglabas ko, nakita ko si Arya na palipat-lipat. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid ng silid, sinusuri ang bagong lugar. Lumingon siya sa akin, at makalipas ang ilang segundo, binigyan niya ako ng walang ngipin ng ngiti. "Hi baby," bulong ko habang nakaupo sa gilid. "You remember me?" Nakangiting sabi ko. Ginalaw niya ang kanyang mga kamay at paa bilang isang paraan, upang sabihin sa akin na kunin siya. Ginawa ko. Nahulog ang pacifier niya sa kama, habang ipinatong ko siya sa dibdib ko. Tumingin siya sa akin na nakangiti pa rin. Sa paraan ng pagtitig niya, ay sumabog ang puso ko sa tuwa. "Bumaba na tayo, may 2 taong naghihintay na sumalubong sa'yo." Hinalikan ko siya sa ilong. Nakahiga siya sa dibdib ko, ang mga braso niya sa balikat ko, ang mga kamay niya sa maliit na kamao, habang nakahawak ako sa leeg niya, at nasa ilalim ng puwitan niya ang braso ko. Tinahak ko ang daan pababa. Natutulog pa si Sebastian, at sarado ang pinto ng kwarto niya. I doubt na mag-lunch siya. "Oh my goodness," tili ni Thalia, kaya napatingin si Arya sa kanya na may pagkalkula ng mga mata. "Tinatakot mo siya," sabi ni Alfred sa likod ni Thalia. "Hi baby, did you sleep well?" "I'm sure you did. You look so fresh," wika ni Thalia. Biglang nag-baby talk si Arya na parang nagre-reply kay Thalia. "Pwede ko ba siyang hawakan?" sabi ni Alfred, at tumango naman ako. Naglakad siya pasulong at maingat na binuhat si Arya. Pinag-aralan niya ang mukha niya bago tumingin sa akin. "Say hi," ngumiti ako sa kanya. Bumalik ang tingin niya kay Alfred. "Please don't cry," pakiusap niya. Inabot ni Arya ang kanyang balbas. Walang balbas si Leo, so I guess she found this interesting. She broke in a smile na nagpangiti kay Alfred. Ang isang bata ay nagdudulot ng kaligayahan sa tuwing sila ay pumunta. Nasiyahan si Thalia. "Pwede ko naman siyang dalhin sa labas diba?" tanong ni Alfred, at tumango naman ako. "Pagkatapos mo, ako naman ang magbuhat sa kanya," sabi ni Thalia sa kanya. "Kung hahayaan kita," bulong niya, pero narinig namin siya. Bago pa siya mahampas ni Thalia ng kitchen towel ay tumakbo na siya palabas sa pool area. "Ako na ang maghahanda ng mesa," sabi ni Thalia. "Tutulungan kita." Pareho kaming nag-ayos ng mesa, habang si Alfred naman ay nagbabantay kay Arya. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya, pero narinig naming dalawa ang malakas niyang paghalakhak. Tapos na kami sa mesa nang magdesisyon si Sebastian na sumama sa amin. "Masarap matulog?" tanong ni Thalia at tumango siya. Nakatulog ako na parang bata. Sumagot siya. Ang ironic. Alam ba niyang nandito si Arya? "Umupo ka, maghahain ako ng tanghalian," sabi ni Thalia at tumango kami. Umupo kaming dalawa sa dining table at si Thalia naman ang naunang nagsilbi kay Sebastian dahil katabi ko siya. Habang nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa akin, pumasok si Alfred na may kasamang umiiyak na si Arya. Gutom na rin yata siya. Sabi niya. "I'll make her bottle," sabi ko habang tumatayo. Pumunta ako sa sofa at kinuha ang bote at formula niya. Pumunta ako sa kusina at mabilis na kinuha ang bote niya. Samantala, sinubukan siya ni Thalia at Alfred na kausapin, at laruin para tumigil siya sa pag-iyak. Nang makita niya ang bote niya sa kamay ko, tumigil siya sa pag-iyak. Kinuha ko siya kay Alfred, umupo ako sa tabi ni Sebastian at pinakain. "Kain na kayong dalawa, hihintayin ko si Katrina," sabi ni Thalia kina Alfred at Sebastian. Dahil nakapatong si Arya sa kaliwang braso ko, dumapo ang mga mata niya kay Sebastian. Nanatili itong nakatitig sa kanya habang umiinom ng kanyang gatas. "Mind introducing me to the little guest," narinig kong sabi ni Sebastian. "That's Arya, my niece," sabi ko habang nakatingala sa kanya. "Daughter ni Leo?" tanong niya at tumango naman ako. Arya took her time to drink, she looked around, take breaks. Tapos na si Alfred sa kanyang tanghalian at pumunta na siya para pumili ng package sa post office, habang si Sebastian ay nasa couch, at inaayos ang kanyang phone. Nasa balikat ko na ngayon si Arya, habang sinusubukan kong dumighay siya. "Pwede nating hilingin kay Sebastian na bantayan siya, habang kumakain tayo," mungkahi ni Thalia. "Will he accept though?" She finally burps and I stood up with her in my arms. Kadalasan, pagkatapos niyang uminom, mahilig siyang humiga at maglaro ng mag-isa. Pumunta ako sa sala, malapit sa sofa. Tumangala si Sebastian mula sa kanyang telepono, at binigyan ako ng nagtatanong na tingin. "Pwede mo ba siyang bantayan habang kumakain kami?" itinanong ko.
Tumingin siya sa akin na para akong baliw. Ako, alone with her, tanong niya at tumango naman ako. She won't do anything and you won't have to do anything. Kailangan mo lang siyang bantayan habang naglalaro siya sa sarili niya, paliwanag ko. Paano kung tumingin ako sa malayo at nahulog siya? Tanong niya kaya napangiti ako. She's too small to turn around. Plus lalagyan ko siya ng unan bilang safety barrier, sabi ko. Tumingin siya kay Arya sa braso ko, bago dahan-dahang tumango. Inilagay ko si Arya sa couch sa tabi niya at kumuha ng ilang unan, ginagawa ang isang harang sa paligid niya. Nagsimula siyang magbibitok nang makita niyang hahawakan ang kanyang mga paa. Kinuha ko ang kanyang bag at kinuha ang isa sa mga kakaibang squeaky dolls na gusto niya. Nilagay ko ito sa tabi niya bago umalis. Sa kabilang banda, si Sebastian. Napasulyap ako sa kanya, at nakita kong nilalaro niya ang kanyang mga kamay habang ang kanyang mga mata ay nasa akin. Mukhang sinusuri niya ako. Do you even like me? Mahinang tanong ko. Ayokong marinig ako ng iba. Nakatitig lang siya. Siyempre hindi ka magre-reply, hindi ka makakausap at kung marunong ka nga magsalita, baka matakot ka sa akin ng sobra, sabi ko. Ang hindi ko inaasahan ay ang baby talk niya talaga sa akin. Nagpatuloy siya sa parang isang buong pangungusap bago ngumiti sa akin. Ibig sabihin gusto niya ako. Sa kabilang banda, si Katrina. Nag-lunch kami ni Thalia, at mas mabilis akong kumain in case na umiyak si Arya. Narinig ko nga siya minsan pero parang nagsasalita siya at hindi umiiyak. Simula noon naging tahimik, sobrang tahimik. Naghugas muna ako ng kamay bago pumunta sa sala. Napahinto ako sa aking paglalakad nang makita kong walang laman ang lahat ng sofa. Nandoon ang pillow barrier pero wala si Arya. Pati si Sebastian ay nawawala. Ano ang ginagawa niya? Narinig kong tanong ni Thalia. Wala akong ideya, pareho silang nawawala, sagot ko. Ano? I'll check outside, sabi ko habang naglalakad patungo sa mga window doors. Binuksan ko ito at tinungo ang pool. Tumingin ako sa paligid, at nakita ko sila sa pinakasulok sa ilalim ng shades ng malalaking puno. Naglakad ako papunta doon. Nakaupo si Sebastian sa damuhan, nakatalikod ang likod sa puno ng puno habang nasa braso si Arya na naglalaro. Are you kidding me? Para sabihin na siya ang pinakamapanganib, walang awa at malupit na pinuno ng mafia. Habang papalapit ako sa kanila, napatingin sa akin si Sebastian. Naboard siya sa loob, depensa niya sa sarili, bago pa ako makapagsalita. Let me guess, siya ang nagsabi niyan sa'yo, pang-aasar ko na ikinamulat niya ng mata. Well here she can see the birds flying around, and she can breathe fresh air. Idinagdag niya. Nag-e-enjoy siya, komento ko habang nakatingin sa kanya. Binigyan niya ako ng isang ngiti, bago bumalik upang laruin ang kanyang mga kamay. Kamusta na ang hita mo? Narinig kong tanong ni Sebastian. Uminom ako ng painkiller pagkatapos ng almusal, at wala na akong nararamdamang sakit, sagot ko. That's good. Biglang nag-ring ang phone niya, at napabuntong hininga siya. Dinukot niya yun sa bulsa at nakita kong nakakuyong ang panga niya habang tinitingnan ang ID. Pwede bang kunin mo siya sa akin? Kailangan kong sagutin ito. Aniya at masasabi kong unti-unti nang naglalaho ang kanyang masayahin, habang pumalit ang malamig niyang sarili. Tumayo siya at hinawakan ko si Arya mula sa kanya. Naglakad siya palayo sa bakuran para sagutin ang tawag, habang ako naman ay pumasok sa loob para bigyan siya ng privacy. Si Arya ay nagsimulang gumalaw at gumawa ng gulo. Sinusubukan kong laruin siya, ilakad siya sa paligid ng bahay ngunit walang gumana. Puno na pala ang diaper niya at gusto niyang mapalitan. Kinuha ko ang bag niya at umakyat sa kwarto ko. Hindi ko siya pinalitan sa sala dahil puti ang mga couch at ayokong may mangyari doon. Minsan sa aking silid, pinalitan ko siya at siya ay isang happy baby. Hinanap niya ang kanyang pacifier at inilagay ito sa kanyang bibig. Humiga ako sa tabi niya, at hinawakan sa kamay ko ang manika niya. Itinaas ko ito at dahan-dahang lumapit sa leeg niya na ikinatawan niya. Ginawa ko ito ng ilang beses bago ako huminto upang hayaan siyang huminga. You like that ha? Tanong ko at inabot para halikan siya sa cheeks. Kahit na madalas kaming nakikipaglaro sa kanya, madali siyang maboard. Like right now, sumimangot siya na parang maiyak. Bago siya umiyak, hinawakan ko siya sa aking mga bisig, pababa ng hagdan. Nagsisimula na naman sumakit ang hita ko. Umupo ako sa puting couch habang nakayakap siya sa akin. Hinawakan ko siya at itinaas sa ere bago ibinalik. Ngumiti siya at nagsimulang magdaldal. My turn.
Narinig kong sabi ni Thalia habang papunta sa sala. Tumawa ako at inabot sa kanya si Arya. Umupo siya sa sofa, pinaglalaruan siya at pinanood ko sila. Makalipas ang 20 minuto, pumasok si Sebastian at mukhang kalmado siya. Gayunpaman, sinulyapan niya ulit si Arya bago siya umakyat sa kwarto niya. Galit siya o naasar, o pareho. Around 2 PM binigay ko kay Arya yung bote niya at nakatulog siya sa couch. Nanatili ako sa tabi niya, habang si Thalia ay nagpunta para gumawa ng ilang trabaho sa guest house. Mabilis na lumipas ang natitirang gabi. Dumating si Leo para sunduin si Arya bandang 6:30 PM, pagkalabas niya mismo sa kanyang opisina. Hey Kat, niyakap niya ako at niyakap ko naman siya pabalik. Gayunpaman, nang makalayo ako sa kanya, hinampas ko siya sa ulo. Ouch, woman! Kumunot ang noo niyang hinimas ang likod ng ulo. Sinabi sa akin ni Sebastian ang lahat, sabi ko na ikinamulat ng mata niya. Giginawa ko ito para protektahan ka. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Talaga, paano siya? Naipit mo siya dito dahil sa akin, tinuro ko. Napabuntong hininga si Leo, siya lang ang tanging pagpipilian ko. Bago ko pa siya masabi sa kanya, naglakad na sila Thalia at Alfred papunta sa amin ni Arya. Nanatili akong tahimik dahil hindi nila alam ang tungkol dito. Mukhang nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan, komento ni Leo na ikinatawa nila. She did. Sana magkita tayo ulit, sabi ni Thalia, at tumango naman si Leo. Siyempre, parehong hinalikan nina Alfred at Thalia si Arya sa kanyang pisngi. Iniabot siya ni Thalia sa akin. Dapat mo siyang dalhin kay Sebastian, at sabihin sa kanya na aalis na siya, mungkahi ni Thalia. Dito ako maghihintay, dagdag ni Leo. Sige. Umakyat ako sa taas at kumatok sa pinto ni Sebastian. Ipinulupot ni Arya ang kanyang mga kamay sa aking kwintas, sinusubukang kainin ito. Bumukas ang pinto at tumingin sa akin si Sebastian bago tumingin sa kanya. Nandito na si Leo, aalis na siya, wika ko. Oh, awkward niyang sabi. Gusto mo bang hawakan siya? Tanong ko at tumango naman siya. Hinawakan siya nito sa braso at hinalikan sa pisngi. Mas kalmado na ang itsura niya ngayon. May soft spot nga siya. Ihahatid ko siya pababa, sabi niya at tumango naman ako. Bumaba kaming dalawa kay Leo. Hinamayan siya ni Sebastian, bago iabot sa kanya si Arya. Anong nangyari sa'yo? Nakakunot ang kilay ni Leo habang nakatingin sa benda sa hita ko. The charity event turned into a shooting zone. And no, hindi ako nabaril, it was just a piece of glass which caught my thigh, paliwanag ko. Oh, get well soon. Tumawa siya, at sinamaan ko siya ng tingin. Aalis na ako, bye. Bye. Pagkaalis nila, umupo na kami para kumain ng dinner. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.